بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah, una-una ho mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil umabot po tayo sa kung saan pang 21 days sa buwan ng Ramadan. Opo. Bali, kahapon ng gabi ay nagsimula na po yung mga kapatid natin na kung saan nagsala po sila ng at-tahajjud, tinatawag na al-qiyam, na kung saan samang-sama. Opo, dahil doon sa binubuhay natin ang sunna ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong 10 araw na natitira sa buwan ng Ramadan na tinatawag po natin na Laylatul Qadr. Opo, dito po inaabangan. Hindi lang tayong mga Muslim dito sa Saudi Arabia, kundi buong mundo ay lahat po nag-aabang. Opo. Kaya nagpapasalamat tayo sa dakilang lumikha, umabot po tayo sa ating hinahangad o pinapangarap na naway umabot po tayo rito. Kaya sabi nga po nila mapagpala. Opo, mapalad yaong mga taong umabot sa buwan ng Ramadan, ay higit sa lahat ay umabot sa tinatawag na natitirang 10 araw sa buwan ng Ramadan dahil dito po napapaloob yung ating kumbaga inihintay na makamit ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagdating sa bilang ay hindi po natin mabilang-bilang kung gaano kahalaga ang gantimpala at biyaya na napapaloob dito sa 10 araw na natitira sa buwan ng Ramadan, espesyal kapag ka natagpuan po natin o nakamit po natin yung tinatawag na Laylatul Qadr. Mga malaming kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating oras napakaikli, mahaba, napakaikli po dahil may limitado. Siguro naman lahat po natin nakita ang ating kumbaga paksa na kung saan ang kahalagaan ng Laylatul Qadr. Pag sinabi Laylatul Qadr, ang pinag-usapan ay isang gabi. Yun po ang pinag-usapan po mga malaming kapatid sa pananampalatayang Islam. So, mayroon po mga scholar na kung saan nagbigay po sila ng maraming opinion patungkol sa kahalagaan ng Laylatul Qadr. Dahil kasalukuyan, ito po yung ating naharap, opo, na kung saan lahat tayo naghahangad, humihingi sa dakilang lumikha na naway mapabilang po tayo sa mga taong magkamit ng tinatawag na Laylatul Qadr. Opo. Okay. Ano po bang mga kahalagaan ng gabing ito? No? Itong tinutukoy natin na Laylatul Qadr. So, unang-una, ang sabi po ng mga scholar na isang kahalagaan ng gabing ito o di kaya kalamangan ng gabing ito ay tinatawag sa Arabic na Laylatul Tanzil. Laylatul Tanzil. Pag sinabi Laylatul Tanzil, gabi ng pagpapahayag. Ang ibig sabihin, itong gabi na isang gabi na tinutukoy na Laylatul Qadr, dito po ibinaba ang tinatawag na banal na Quran. Kaya tinatawag na Laylatul Tanzil. Ibig sabihin, gabi ng pagpapahayag. Ipinahayag dito at ibinaba rito ang tinatawag na banal na Quran. Kaya ang sabi sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Katotohanan aming ibinaba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinutukoy ang banal na Quran fi Laylatul Qadr, na kung saan sa gabi ng kapasyahan.
o gabing mapagpala. Sa madaling sabi, ang gabing tinutukoy na Laylatul Qadr. So, ibig sabihin, napakalinaw na ibinaba ang banal na Quran dito lamang sa buwan ng Ramadan at dito lamang tumapat sa tinatawag na Laylatul Qadr. Po, ang nakakalam po lamang o ano po yung date sa tinatawag na Laylatul Qadr, opo, anong gabing yun? Opo, wala pong makakapagsabi kahit na ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay hinahanap po natin sa mga number na 21, 23, 25, 27. Nang sa ganun ay hindi tayo makapagbigay pabaya sa kailangan araw-araw ay hinahanap po natin sa pamamagitan ng pag-uunahan sa mga mabubuting gawa o mga pagsamba po sa dakilang unika. So yun po ang unang sinabi ng mga eskolar ng kalamangan o kahigitan o kahalagaan ng gabing ito na tinutukoy natin na hindi natin alam bukas makalawa hanggang sa patapos ang buwan ng Ramadan. Subhanallah. Opo. Okay. Malinaw na po ngayon na nalaman po natin na ang banal na Quran na ating sinusunod na batas ay ibinaba pala sa buwan ng Ramadan na kung saan sa tinatawag na Laylatul Qadr. Opo. Pangalawa, sabi po ng eskolar kasi ang ating oras hinahabol po natin. Ang kahalagaan ng Laylatul Qadr ay isang katawagan na Laylatul Mubarak. Laylatul Mubarakah. Kung saan mapagpalang gabi. Mapagpalang gabi. Pag sinabi mapagpalang gabi, napakaraming kabutihan na napapaloob sa gabing ito. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, isa sa binanggit sa banal na Quran ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Aming ibinaba ang banal na Quran, sabi ng Allah, na ang tinutukoy niya, Laylatul Mubarakah. Kung saan sa mapagpalang gabi. Pasensya na po kasi may mga pumapasok. Ayan. Hindi nakapasok yung host natin. Opo. Okay. Ito yung sinabi na pangalawa na kahalagaan ng Laylatul Qadr. Mapagpalang gabi po ang tinutukoy. Paki-off po ang para walang pumapasok na ingay. Okay. So, napakalinaw na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi na kung saan ang gabing tinutukoy na Laylatul Qadr ay napakaraming napapalupito na baraka. Kaya tinatawag na Shahrul Mubarak. Subhanallah. Kaya ang mga taong mag-uunahan ng mga mabubuti sa tinatawag na gabing ito, sila po ay tiyak na magkakamit ng maraming baraka. Dahil, kung saan ginawa po nila kung ano ang nararapat sa gabi niya. Subhanallah. Kaya yung pagdarasal sa mga gabing yan, napakahalaga po yan. Opo. Okay, nakadalaw na po tayo na tinatawag na Laylatul Mubarak. Ang pangatlo na sinabi po ng mga eskolar, nakahalaga ng gabing ito ay tinatawag na Laylatul Fasl wa Taqdir. Pag sinabi Laylatul Fasl wa Taqdir, gabi ng pagpapasya at kapalaran. Subhanallah. Tayong mga Muslim mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Tayo ay naniniwala sa tinatawag na tadhana o kapalaran ng bawat isa. Opo. Dahil isa rin yan sa ating pinaniniwalaan. Pang-anim na pananampalataya na hindi tayo matatawag na mananampalataya kung hindi tayo maniniwala sa tinatawag na وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Na kung ano man ang nangyayari na kung saan dumadating sa ating kabutihan man ito o kasamahan, gusto natin o hindi natin kagustuhan, ito tinatawag na minallahi subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito tinatawag na kapalaran at tadhana ng bawat tao. So sa madaling sabi, ang gabing pala ito ay doon po magkakaroon ng final na pasya ng bawat isa ay kumbaga isusulat kung ano ang kanilang mga kaniyang kapalaran at tadhana. Subhanallah. Kaya ang katunayan po mga kapatid namin sa pananampalataya, itong mundo, siyempre dahil tao po tayo para walang sisihan, kumikilos pa rin tayo. Gumagawa pa rin tayo. Pero ang totoo po, ang ating kapalaran at
Tadhana ay ano po, nandyan na. Walang nakakalam, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya patuloy tayo kasi hindi naman pwede na uminto na kasi kung kapalaran ko magiging mayaman na. Ay, hindi natin alam po yan. At saka bilang tao po tayo dahil may pangangailangan tayo, kaya nararapat na kumikilos at gumagawa po tayo. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, itong gabi na tinutukoy na Laylatul Qadr, ito yung panahon na kung saan lahat ng mga bawat kapalaran ng tao ay susulat na. Kaya tinatawag na fiha yufraqu kullu amrin hakim. Napapaloob sa gabing yan na kung saan idideklara ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat muna kasi may mga pumapasok. Okay. Ibig sabihin, dinideklara ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat kapalaran at tadhana ng kanyang alipin. Na kung saan tinatawag na minal lawhil mahfud. May tinatawag na lawh mahfud na ito yung talaan ng mga anghel na kung saan nandun na lahat kung ano po ang mga nakatakda sa bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tuwing Laylatul Qadr, ito ay ibinababa po yan. Opo, binababa. Kaya sa lahat ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may susulat na sa gabing yan kung ano ang risky, kabuhayan ng bawat tao. Magkano ang kanyang makukuha sa loob ng isang buwan. Magkano ang kanyang makukuha sa loob ng 6 na buwan. Magkano ang makukuha niya sa loob ng isang taon. Kasi isang taon ang pinag-usapan niya. Tinatawag na kabuhayan. Kaya kung mayroon po tayong mga nakikita, sabihin po natin na parang nakakaawa dahil sa sobrang hirap po nila. Mga kapatid, kabilang po yung tinatawag na risk na kung saan yan ang nakatakda po sa kanila. Kaya magpasalamat po tayo kung kabilang po tayo dun sa mga taong hindi nahihirapan sa kanilang kabuhayan. Dahil wala na isa sa atin na gustong maghirap. Lahat ng tao gusto niya, lahat makukuha niya. Pagdating sa pagkain, lalong-lalo na itong buwan ng Ramadan, wala ni isang tao, lalong-lalo ng mga Muslim, na nag-aayuno, na hindi sila mag-aayuno, hindi sila mag-iftar, hindi sila mag-sahur, nang hindi maganda ang kanilang pagkain. Pero anong magagawa? Anong gagawin nila? Kung ano man ang nakatakda sa kanila, yung pa rin. Kaya kung ang nakatakda po sa kanila, gabi-gabi ang kanilang magiging iftar lamang ay isang piraso na saging o ano pa man, yun pa rin ang nakatakda. Kaya yung mga mayayaman, sila yung binigyan ng tagapagliga ng tiwala. Sinusubukan sila ni Allah kung gaano sa kanila yung tinatawag na awat habag sa kanilang mga kilala o mga kaibigan o kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Kaya mo ba kumakain ka ng araw-araw ng napakagandang pagkain? Pero may mga kapatid kang Muslim na tuwing nag-iftar po sila, maaari na tubig lamang ang kanilang naiinom o di ka isang piraso lamang na. Subhanallah. Kaya tinatawag na mapagpala na buwan dahil siyempre para yung mga tao ay magkaroon sila ng awat habag at magkaroon sila ng tinatawag na pagmamahal sa pagbibigay ng tulong at pagbibigay ng kawanggawa sa mga taong nangangailangan. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, kaya itong gabi, yung tinatawag na Laylatul Qadr, doon po ilalahad bawat kapalaran ng tao. Kaya doon magkakaroon ng tinatawag na pasya. Ilan ang edad? Walang nakakalam, malibang kailan. Ano pa kaya abot ka kaya sa susunod na buwan ng Ramadan? Ano kaya abot ka sa susunod na? Subhanallah. Bukas makalawa tuloy bang buhay natin? Walang nakakaalam. Pero sa gabing na tinatang nakapasyano, Laylatul Qadr, doon po yan isusulat. Hindi natin alam kung isusulat doon, ako, kayo, hanggang lang 5 araw. Hanggang lang 10 araw. Wala ni nakakalam sa atin. Wa ma tadri nafsum madha taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ardin tamut. Wala ni isa sa atin na nakababatid kung ano ang kanyang mangyayari bukas. Tuloy ba ang kanyang buhay? May mga tao na mga malalakas. Kung magsalita, ang tapang-tapang. Pero
Kinaumagan, maririnig mo biglaan balita na high blood, namatay, may stroke. Kaya sila lamang nakakalam. Hindi natin bati kung saan po tayo lugar na doon tayo babawi ng buhay. Mga taga-Pilipinas po tayo, ilan ang mga namatay dito sa Saudi Arabia. At dito nilibing. So dahil yun ang nakatakda, isinulat. Subhanallah. Pati yung mga pangyayari, mayroon din nakatakda. Yung maaksidente, yung makakabangga, yung mababanggahan, yung malulumpo, yung malalaglag, yung subhanallah. Maraming mga hawadis, mga pangyayari na hindi inasa ng tao. Ang problema, kapag ang nangyayari mabuti, saka na lang tayo nagpapasalamat. Tinatanggap po natin. Pero yung mga masasama na dumadating sa atin, na ito'y kapalaran natin at nakatadhana, doon tayo yung napipili. Doon tayo nakakapagsalita na ibang salita. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Excuse kasi may pumapasok pa. Yan ang pangatlo na sinasabi ng mga eskolar na kahalagahan ng Laylatul Qadr. Dahil dito pala itatapat yung bawat kapalaran ng tao. Makukuha niya ng pera, magkakasakit po siya, ganito, matatanggal sa trabaho, malilipad po siya, mabibigla na makakauwi, madadagdagan ng sahod niya, makakatanggap siya ng bonus. Ang nakakalampo lamang si Allah dahil yan ay isa yan sa tawag na itinatakda sa gabi. So, malinaw po mga kapatid namin sa pananampalataya. Bilang nananampalataya, tinatanggap po natin kung ano po ang mga nakatakda po sa atin. Opo. May nagtatanong minsan, yung mga nakatakda o mga tadhana, ito ba'y mababago? Sila pa rin ang may hawak ng lahat. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Kaya ng Allah ang lahat. Kaya ng Allah ng lahat. Opo. Kasi jawas, may mga pumapasok pala. Ayan. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Ang mananampalataya, walang problema sa kanya kasi naniniwala siya kung ano man ang dumadating, ito'y para mula sa Allah, mula sa Allah. Kapag hindi tayo naniniwala sa nakatakda, ang nangyayari, puro problema yan. Bakit natin? Pakiyaw po yung nakakapasok po yung ingay. Ha? Okay. So, mga kapatid namin sa pananampalataya. So, pang-apat kasi ang oras natin hinahabol ko po. Pang-apat na sabi po ng mga eskolar, ng kahalaga ng gabing ito ay tinatawag na Laylatul Khair. Gabi ng kabutihan. Kanina, Laylatul Mubarak. Ngayon na naman, Laylatul Khair, na kung saan gabi ng kabutihan. Ibig sabihin na napakaraming napapalupro ito na tinatawag na kabutihan, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kaya kung magdarasal ka, magbasa ka ng Quran, magsadaka ka, magdikir ka, lahat ng mga iba't ibang uri ng pagsamba, at kapag ito ay ginagawa mo, ito ay tinatawag na nagdudubli-dubli ang mga gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gumawa tayo ng mga iba't ibang klase ng mga kabutihan, sa gabing yan, kaya tinatawag na wag natin yung bang pagtulugan. Dapat lahat tayo nakagising at gumagawa tayo ng mga iba't ibang pagsamba. Kaya may tinatawag na atikab, yung dito sa Saudi, parang wala kang nakikita na nag-itikab kasi mayroon silang iniingatan. Pero sa atin sa Pilipinas, alhamdulillah, may mga masjid, 10 araw, doon sila maninirahan sa masjid na walang gagawin kundi pagsamba, para masigurado na makamit nila ang tinatawag na isang gabi na Laylatul Qadr. Kaya itong gabing kabutihan, ito yung tinutukoy rin, sabi ng mga eskolar, na kung saan yung Laylatul Qadr. Na napapaloob dito sa gabing ito, na kabutihan ay walang obra maliban lang doon sa tinatawag na gantimpala na makakabit natin na mas mainam kaysa 1,000 buwan. Ito yung sinabi natin kanina na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ano ba yung Laylatul Qadr yan? Ano bang gabing mapagpala? Ano ba yung gabi na kapasyahan? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadr, ang gabing kapasyahan, itong gabi na tinutukoy na isang gabi, mas mainam, khairun min alfi shahr, mas mainam kaysa 1,000 buwan na pagsamba. Sa madaling sabi, ikaw sumamba ka sa loob ng 83 years at 4 na buwan. Kasi kinuwenta po yan, may competition, yung 1,000 buwan ay equivalent of 80 years and ano po, 4 na buwan. 83 years at 4 na buwan. So lumalabas doon, isang tao na sumamba ng matagal na panahon, mahabang panahon, pero dahil ikaw ay tumapat dito sa tinatawag na Laylatul Qadr, mas mainam yung isang gabing yun kaysa isang tao na sumamba sa loob ng 83 years at 4 na buwan. Ito yung dahilan kung bakit ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan pag gabing yan ay buhayin ninyo yung gabing yan. Ibig sabihin, gawa kayo ng iba't ibang klase o uri ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. 156, malapit na. So ito yung dahilan kung bakit nagsasama-sama tayo na nagdadarasal tayo para doon sa mga minsan tinatamad na magsala na mag-isa kasi hindi sanay, lalo yung mga baguhan. Kaya mayroong samang-sama jamaah na tinutukoy para magsama-sama tayo magdarasal nang sa ganun lahat ay magkamit ng tinatawag na Laylatul Qadr. Subhanallah. Opo. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Panglima. Opo. Panglima na sinasabi po ng mga scholar ng kahalaga ng gabing ito ay tinatawag na Laylatul Salam. Laylatul Salam. Kaya ang tanong, bakit tinawag pa na gabing kung saan? Gabi ng kapayapaan. Bakit? Ito yung tanong. Bakit pa sumingit na tinawag na Laylatul Salam? Gabi ng kapayapaan. Ang sabi po ng may scholar, na samantala ang tinutukoy gabi ng kapasyahan o kapalaran, di ba? So dahil ang sabi po ng mga scholar, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dahil ang gabing kapalaran, tapos tinawag na gabing kapayapaan sapagkat binabalot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa ng mga pagpapala sa pamamagitan ng pagbababa ng mga anghel. So dahil pala sa ang mga anghel ay utusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ito yung tinatawag kanina na bababa ang mga anghel at kasama yung tinatawag na si Anghel Gabriel. So dahil itong mundo ay magsisibaba ang mga anghel sa bi'idni Rabbi min kulli amr. Dahil sa pahintulot at utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil sa daming mga anghel na bumababa at nagsasalam po sila sa mga taong tumatayo o nakaupo o nakaiga na gumagawa ng iba't ibang klase ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya diba sabi po ng mga scholar, ang hadith ng propeta, hindi na pinapasukan ng anghel ang bahay na mayroong sura o kalb. Mayroong mga picture at mayroong aso sa loob sa bahay. Kaya ang mga anghel, pag pumapasok sila at nakita nila po yun, hindi sila tumutuloy. Kaya ang ginagawa ng mga kapatid natin, pangsamantala, dahil siyempre may mga tao na adatuhum at kaugalian po nila, kung mga picture nila ng mga magaganda, nakadikit dyan sa mga pader nila. So pangsamantala, ibalik mo muna para hindi nakikita. Bakit? Kasi para tumuloy ang mga anghel na tinatawag na bumababa po sila at sila ay nagbibigay ng salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nagbibigay sila ng pagbabati, pagsasalam. Bakit po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam? Para makamit ng mga taong gumagawa ng pagsamba sa mga panahon yun. Yung tinatawag na kapayapaan. Hanggang yan sa bukang liwayway. So ibig sabihin, ang gabing yan,
ito yung tinatawag na huwag nating pagtulugan dahil siyempre dyan po sila bababa sa mga panahon yan. Sa may dala-dala silang tinatawag na mga kabutihan dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito yung panglas kasi nag-signal po ang ating Zoom. Opo. Ang pang-anim po na sabi po ng mga scholar, sa kahalaga ng gabi, tinatawag na Laylatul Ghufran. Laylatul Ghufran. Subhanallah. Ito yung ating inahangad. Gabi ng kapatawaran. Tingnan niyo po. Nagsimula tayo man sa Ramadanan, imana waqti saban, gupira lahu ma taqaddama min dambi. Kung sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na ito'y paniniwala sa Allah at paghangad ng gantimpalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano man ang kanyang mga nakaraan, nakasalanan, patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi. Diba? Sa pangalawang hadith, man qama laylatul qadr, imana waqti saban, gupira lahu ma taqaddama min dambi. Kung sino man ang magdasal at magsagawa ng mga pagsamba sa gabing yan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito'y paniniwala at paghahangad ng kabutihan o gantimpalan ni Allah, ang kanyang mga nakarang kasalanan ay patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag na Laylatul Ghufran. Laylatul Ghufran. Pero ang sabi ng mga scholar, makakabit natin itong kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lang sa tinutukoy na kama, ibig sabihin yung nagdarasal lamang. Pwede rin, ikaw ay gumawa ng iba't ibang klase na pagsamba. Pagbabasa ng Quran, pagdudua, pananalangin, katulad ng nabanggit sa hadith ng si Aisha radhiyallahu anha ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano po ba, ay nagtanong kay Aisha radhiyallahu anha, ano bang babanggitin siya? Sabihin kapag halimbawa, nandiyan na yung Laylatul Qadr. Siyempre, pwede naman yan itanong sa sarili. Ano bang ipapanalangin ko kapag... So, ang itinuro ng Aisha radhiyallahu anha sa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang dua. Yung tinatawag na, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'ana. Sa isang hadith, hindi binabanggit yung karim. Basta, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. O anna, pagmarami. So dahil si Allah lamang ang tunay na nagmamahal na nagbibigay ng kapatawaran, kaya humingi tayo sa kanilang kapatawaran. Dahil minamahal ng Allah ang pagbibigay ng kapatawaran. Kaya ito po yung sinasabi na parami ng pagdudua o pagdidikar sa mga gabing ito, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, para makamit natin ang Laylatul Qadr o Laylatul Ghufran. Gabing na kung saan kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng may scholar, kailangan walang reya, walang sum'a. Iwasan natin na magkaniya, maglayunin tayo ng parabang pagitang tao, para marinig po nila, hindi. O para makamudong bagay. Kailangan sigurado na 100% tayo ay magtatahajud, magbabasa ng Quran, magbibigay ng sadaka, magdudua, magdidikar, at iba pang mga pagsamba. Kinakailangan 100% ito'y gagawin ko po para makamit ko ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at makamit ko ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito'y ginawa po natin mga kapatid na may sa pananampalataya, sigurado po insya Allah itong mga nabanggit natin na mga kahalagaan, kalamangan, kabutihan na napapaloob sa isang gabing ito na tinutukoy na hindi natin alam. Sa 21 baw, sa 23 baw, sa 25 baw, sa 20... Kaya ito'y awa at habag daw sa atin ito na hindi natin alam kung saan yung Laylatul Qadr. Dahil para itong natitirang 10 araw ay mag-uunan po tayo. Kasi tingnan niyo po. Kung halimbawa, nasabi sa hadith na ang Laylatul Qadr sa 27. Ang gagawin natin, 21 hanggang 26, hindi tayo magsusumikap. Kasi siyempre, inisip natin, 27 doon na lang tayo. 28 tapos na. 29 tapos na. Diba? Kaya, awa at habag sa atin to para araw-araw ay nagsusumikap po tayo sa mga pagsamba. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ako at kayo,
na maging madali po sa atin na itong mga natitirang gabi ay sana ay makapaghunan po tayo ng mga mabubuti at makamit po natin ang tinatawag na Laylatul Qadr. So siguro din makakamit po natin yan kapag gabi-gabi ay magpapatuloy tayo sa mga iba't ibang uri ng pagsamba tulad ng mga nabanggit po natin. So hanggang dito po lamang, siguro mga ilang minuto ito mapuputol. At kung mayroon pong hahabol na katanungan, pwede natin po sagutin kung may oras pa tayo. Wa jazakumullahu khairan, na itanggapin po ng Allah ang ating oras na ating ginugol, tanggapin ni Allah ang ating ayuno, lahat ng mga pagsamba, naway nagkaroon tayo ng dagdag kaalaman sa ating pong kung saan ibinagi po sa inyo. So okay po, abang hindi pa naputol ang ating Zoom, inshallah po ay pwede tayo magtanong, abang hindi pa napuputol. Inshallah. Abang hindi pa napuputol. Pwedeng ano po, chat or nasa atin pa rin o magsalita kagad. Ya Karim. Ito po, mayroon akong natitirang mga 2 minutes o bago itong mamamatay. So may mga katanungan po dyan, inshallah. Sa mga sister, kung meron po silang katanungan, pwede rin nila magtanong. Okay, siguro naman po, malinaw po sa atin lahat. Kaya naway ay tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pong kumbaga mga oras na ginugugod po sa kanyang landas. At sa mga hindi pa nakapag-umrah, sana ay makapag-umrah sila sa buwan ng Ramadan. Dahil siyempre napakalaking pagkakataon, gantimpala, biyaya na makapag umrah sa buwan ng Ramadan dahil ang katubas ko ay Hajj, no? Dahil siyempre, nasabi po natin na kaiba-iba itong buwan ng Ramadan dahil napakaraming napapalob dito ng mga kabutihan. Lalo yung tinutukoy natin na isang gabi napakaraming napapalob po rito na hindi po natin matatagpuan sa lahat ng mga gabi. Sa lahat ng mga gabi. Kaya tinatawag na mutamayza, mayroon siyang espesyal na hindi mo makukuha sa mga ibang mga araw. Mula sa kalendar Arabi, kasi doon tayo sa tinatawag na Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Awal, Jamadil Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan ngayon. Ramadan. Tapos Shawwal. Shawwal tapos ay tinatawag na Dulqa'da, Dulhijjah, malapit na ang Dulhijjah. Kaya sana po ay maging ano po tayo masigasig sa lahat ng mga kabutihan na maging dahilan na malulugod sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po natin kaligtan mga kapatid, ang isang mananampalataya, isa sa kanyang pinakaano po, ay makamit niya ang kaluguran at kapatawaran ng Allah para sigurado pagdating sa kabilang buhay, tiyak na siya ipapasok at tatanggapin sa pareso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah po, ipagpatuloy natin sa next Friday or sa iba pang mga araw. Inshallah po, ang dahilan kung bakit minsan di tayo mga nakatakda, hindi inasaan, mga pangyayari, hindi kaya po dahil siyempre tao pa rin tayo, mayroon tayong hangganan, limitasyon.